Para sa ating mga kaparmers na nagtatanong, simula sa pagkatanim ng ating Madre de Agua, ilang months ba bago makapag-harvest? Ito mga kaparmers, ito mga 6 months siguro. Ayan, matagal na yan. Nasa almost 1 year na yan. Pag mataba ang lupa katulad dito, 5 months to 6 months makakapag-harvest na ng dahon. Ito, bakit kaya ito namatay? Ayan mga kaparmers. Ito mga 8 months, 1 year. Yung mga matataas, 1 year na yan mga kaparmers. Kasi bawat nakikita kong maraming sanga, tinutusok ko, kinukuha ko at tinutusok ko sa lupa. Doon sa paikot na yan, marami. Dami nating kawayan. Yan. Dami nating Madre de Agua. Malaking tulong yan para sa pagkain sa ating mga alagang manok, kambing at native na baboy. Mga 2 weeks siguro hindi ako nakabisita dito dahil nga busy tayo sa ating ginawang tindahan at ginagawang flower shop. Ito mga kaparmers, tinira ng kalabaw. Yan ang hirap pag walang bantay yung ating lupa. Meron nga ang baka doon, may maliit na baka. Hindi tinatali yung baka dito, kaso yung anak wala pang tali, pumapasok. Number 1 na kalaban natin dito is yung kambing. Yung kambing, alas 10 ata pumapasok. Hindi natin nakaabutan. Minsan alas 2 to alas 3 pumupunta sila dito. Coconut dwarf ito mga kaparmers. So sa the week, dito na tayo papalagi. Yung mga Gemelina na yan, nakikita nyo, yan yung gagawin natin na bahay dito. Yung mga kawayan na yan, marami yan. Meron ditong antipolo na tumba ng bumagyo. Mayroon ng robas. Ano ba ang tawag sa inyo? Yung bahay na matigas. Yung kulay pula. Ayan. Madre de Agua yan mga kaparmers. Yan sa gilid. Ayun. Yan sa mga gilid mayroon mga kaparmers. Kailangan lang natin linisan. Yan yung puno ng antipolo. Iwan ko kung mayroon pa tayo makagamit dyan. Pag hindi butas ang gitna, panalo yan. Maganda yung kahoy niyan. Yung mga saging natin may mga bunga. Malaking tulong yan para sa ating organic pagkain ng ating mga alaga. Inikot ko lang kasi bumili na ako ng herbicide. Hindi na tayo magpapagabas yung magbabayad ng tao. Sa una kasi 10 yun. Halos hindi matapos yung kalahating araw. Paikot doon. Simula doon sa likod ng kawayan hanggang doon sa kabila. Dahil hindi na ganun kataas yung mga damo, ang ititira natin is herbicide. Nagbili ako sa online, 1 galon. Ayan yung ina ng baka. Nilagyan ko yan ng bawal talian ng kalabaw dito sa loob at sa baka. Doon sa kabilang lupa, tinatali. Kaso nga lang, yung mga anak, umapasok dito. Lilinisin ko yan.
Dami ng ating Jimelina. Gamit na gamit ito. Tinanong ko mga kaparmers, magkano ba yung pagpapa-chinso? Meron nakapagsabi na 12 ang ball pit. Hindi arawan mga kaparmers, per ball pit. Sa inyo mga kaparmers, magkano ba yung board pit? Board pit ba ang tawag dyan? Tama. 12 per board pit. Yan, marami tayong saging. Hinagupit ito ng bagyo kaya medyo napunit yung mga dahon at nasira. Ngayon, bumabalik na naman. Lahat ng inyo nakikita is coconut flour. Almost 1 hectare lang ito mga kaparmers. Pero sapat na ito para sa pagsisimula. Marami akong naiisip dito na ilalagay. Manok, kambing. Yung native pig, lilipat ko dito. Maglalagay tayo dito. Nagplaplano din ako na masimulan yung pag-aalaga ng hybrid na baboy. Inahin naman yung aking nagugustuhan. Ayaw ko muna sa fattening. Pag kaya, kahit 5 lang or 10, gagawa tayo para sa fattening ng bahay. Pero ang pinaka-main target ko talaga is inahin. Pag makapag-start tayo ng 3 or 5, panalo na yon. Tapos mga anak ng kahit tig sa 10 lang, malaking bagay na yon. Ayan yung mababait natin na mga kapitbahay na baka. Huwag nyo kakainin yung aking nyog at saka saging. Damo lang ang kainin nyo. Uwi muna ako. Pinagplanuhan ko lang, binisita ko kung paano ang aking gagawin. Nakapagbili na ako ng range net, yung pangbakod, dahil mayroong mga manok dito at saka yung kambing, para sigurado na yung ating tanim at saka yung ating alaga hindi makakalabas, hindi makakaparwisyo sa ibang mga tanim. At yung mga alaga naman nila nandito, hindi makakapasok sa ating mga alaga, hindi makakahalo at hindi makakakain ng ating mga tanim. Kasi marami akong gustong itanim mga kaparmers. Kasi ang gusto ko, yung mga harvest natin dito sa ating farm, ibibinta natin doon sa ating tindahan. Dito sa probinsya, napakasimple ng buhay. Sa ganitong edad ko, nagsawa na ako sa city. Sa murang edad ko, 17 years old, nagsimula na ako nagtrabaho sa city. Kaya naman, sa ganitong kong edad, ayaw ko na sa city. Lalo na pag mayroong mga dilubyo at alam niyo naman yung mga nangyayari, yung mga gira. Dahil galing tayo sa Qatar, yung na-experience natin, nung nasa Qatar ako, sabi ko, saan tayo tatago? Wala naman ditong bukid, walang malalaking kahoy. Napakahirap. Lalo na missile ang labanan doon. Ayan, meron tayong kapitbahay. Walang tao, pinupuntahan lang morning at saka hapon. Meron silang mga alaga. Walang problema dito yung mga pangbakod at gagamitin sa ating bahay ng mga manok, kulungan ng ating mga alaga. Wala akong problema. Kasi makikita dyan naman, kahit saan katumingin, puro kawayan. Kukunin ko yung aking kapatid para meron ang katulong. Mas gusto ko yung aking kapatid kasi ano man mangyari, kapatid ko yan. Hindi yan mananaga sa akin. Kasi pag ibang tao, di mo alam, nakatalikod ka, ba yung ginagawa. Pero hindi naman namin makakaya yun kung kami lang dalawa. Kukuha pa rin tayo ng babayaran ng mga ibang tao pag mayroon tayong malaking trabaho.
Kaya pinagplanuhan ko magtayo muna ng sari-sari store, yung mini grocery natin. Kasi yung mini grocery natin, yun yung magsusustain natin sa pang-araw-araw na gastusin. Doon kukuha, di ba? Habang gumagawa tayo, hindi pa tayo kumikita, mayroon tayong mini grocery. Kahit pambayad man lang sa mga kuryente, tubig, wifi, yun ang pinaka-importante. At syempre, yung ating bigas at pangulam araw-araw. Sa ganyang paraan, mayroon tayong support. Hindi tayo mahihirapan. Hindi mauubos yung ating ipon na baon. Kailangan planado, mga kaparmers. Hindi pwedeng uuwi ka dito sa Pilipinas at as in zero, wala kang kikitain araw-araw. Mas maganda yung kahit pa konti-konti ay meron. Yun yung aking motor, mga kaparmers. Ito yung aking sinasabi, mga kaparmers. Dito sa Pilipinas, mayroon ka lang motor, ayos na, marirelax ka. Ito sana yung kukunin ko, kaso 160,000, may kamahalan. Sabi ko, kaya nang bumili ng 2 Honda Click. Ganon din naman, mga kaparmers. Tumatakbo, nagagamit natin araw-araw. Okay. Dito sa Pilipinas, hindi naman ganun kalaki yung ating kinikita. Pero yung stress sa ating isipan, hindi ganun kadami. Hindi katulad nung nasa Qatar pa ako, araw-araw sakit sa ulo. Hirap, mga kaparmers. Tatanda tayo na bata pa, maaga tayong mabubulok. Dito kahit ganito lang, marirelax ka na. Kikita mo yung mga puno ng kahoy, huni ng mga ibon at mga kuliglig. Ano bang tawag sa inyo dyan? Yung mga huni ng mga gangis. Nababawas-bawasan yung ating stress. Relax, enjoy. Huwag tayo masyadong magpapa-stress. Pinaka-importante lang sa akin, mga kaparmers, medyo makaahon-ahon, makapagpaaral ng aking mga anak, masaya na ako doon. Simpleng buhay, diskarte ang kailangan. Doon sa aking trabaho, malaki nga ang sahod. Ang problema naman, araw-araw stress. Dito sa aming lugar, mga kaparmers, kung makikita nyo yung paligid, napakarami ng kawayan. Yung malaki na yan, yun ang tinatawag na patong sa amin, yung mga jumbo na kawayan. Ayan, patong ang tawag namin sa Leyte. Iwan ko sa inyong lugar kung anong tawag ninyo. Ayan, parang batik-batik siya ng puti. Simula sa amin bahay papunta sa aking lupa, 5 minutes lang yan kung bibilisan natin yung takbo. Pero kung mga ganito lang, takbong pogi lang, nakabutin niya ng mga 15 minutes. Ganito lang. Ito yung crossing na ito, papunta yan sa Dagitan River. Shortcut yan papunta doon. Yung sasakyan ko, paminsan-minsan dinadala ko dito. Siguro kung mayroon tayo mga produkto na mabigat, kailangan natin dalhin dito. Ito, mga kaparmers, yung kanyang pangbakod is puro kawayan. Dito naman sa gilid, range net. Ang nasa loob niyan,
farm ng mga pangsabong na manok. So paano mga ka-farmers, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama nyo sa episode na ito. God bless po. Mabuhay kayo lagi.